Kausapin naman natin si GMA News stringer Romel Ramos tungkol sa status naman ng Ipodam. Romel? Mabaki muling nagpakawala ng tubig ngayong alas 12 ng tanghali ang Ipodam sa lakas na 195.4 cubic meter per second mula sa water elevation ngayon na 100.98 meters. Ang spilling level ng Ipodam ay 101 meters. Kahapon na alas 6 ng gabi ay tumigil na sa pagpakawala ng tubig ang Ipodam matapos bumaba sa 99.94 meters ang water level dito, ngunit muli itong tumaas kaya't nagpakawala ngayon ng tubig. Samantala, patuloy pa rin sa pagpapakawala ng tubig ang Bustos Dam sa lakas na 123.13 cubic meter per second. Nakataas kasi ang water level sa Bustos Dam sa 17.53 meters at ang overflowing level nito ay 17.50 meters lamang. Patuloy ang National Irrigation Administration na magbabawas ng tubig hanggang sa makalabas ng bansa ang bagyong si Maring. Umakyat naman sa 16 na barangay ang apektado ng pagbaha sa Malolos na umaabot sa hanggang 3 talampakan ang lalim ng tubig. Ang kalsada sa barangay Pinagbakahan, Sumapang Matanda at lungo sa MacArthur Highway ay hindi na madadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Ang boundary naman ng Marilao at Maykawayan sa MacArthur Highway din ay hindi rin passable sa mga light vehicles. Hindi naman makararaan ang lahat ng uri ng mga sasakyan sa mga barangay na Nagbalon, Ibayo, Lias at Lambakin sa Marilao. May mga inilikas na rin ng mga pamilya mula sa Maykawayan, Giginto, Balagtas, Ubando, Marilao, Malolos at Pulilan na pawang mga naapektuhan ng tubig. Maki? Okay, Romel, pakiano nga ulit kung pwede ba nating if we can give our viewers yung details. Kung halimbawa nag-release ang Ipodam, may mga bayan, ano yung mga bayan o barangay na talagang maaapektuhan kung meron man? Kung ang Bustos Dam ay ang Ipo at Bustos Dam ay magpapakawala ng malakas na tubig, kung ang ilalabas ng Bustos Dam, for example, ay nasa 500 cubic meter per second na, ito yung lakas ng tubig na inaasahan na makaka-apekto, particular sa barangay bayan ng Kalumpit at Hagunoy. Sa ngayon kasi, Maki, itong inilalabas na tubig ng Bustos Dam na 123.13 cubic meter per second ay hindi naman sapat upang makapagpabaha. Bagamat may marami pang mga factors para magbaha talaga sa area na ito ng Bulacan. Bumababa na rin kasi yung tubig mula sa Pampanga River at pag nasalubungan pa ng high tide, and then ito pa yung malakas na pag-ulan, sama-samang factors na ito para bahain itong mga bayan na ito sa Bulacan. Bulacan. So Bulacan ang pinaka magiging apektado no, sa pag-release ng Ipodam. Itong nakikita natin ngayon, Romel, na medyo baha sa Bulacan, hindi pa ba itong masasabi na epekto ng pag-release ng tubig? Hindi pa masasabing yan na yung epekto ng pagpapakawala ng tubig dahil para maramdaman talaga yung epekto ng tubig mula sa dam, nasa 500 cubic meter per second. Oo, yan ay lumalabas ay talagang mula sa tubig ulan at may factor nga yung high tide. Oo, so sa ngayon, dahil hindi naman ganun kalaki, tama ba, Romel? Yung nirelease. Oo. Hindi pa siya talagang sabihin na natin pwedeng maging sanhi ng matinding pagbaha sa probinsya ng Bulacan. Ganun nga, Maki. Pero it can make it worse. Ganun ba yung pagkakapaliwanag sa'yo ng mga nakausap mo? Yung patuloy nilang pagpapakawala ng tubig, bagamat hindi naman nga ganun kalakas, pero factor na rin yun, kung sama-sama na sila. Diba? Kung hindi ba ganun, dahil sa continuing yung pag-release nitong tubig, eventually talagang malaki yung epekto niya sa probinsya. Ang paliwanag ng NIA sa atin ay itong tubig na ito kapag nagsalubong pa nga yung umuuhok from Pampanga River at nag-abot na dito sa Angat River, ayun, kung hanggang tuhod lang daw, sabi ng NIA, epekto na itong mga tubig na ito. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News stringer Romel Ramos. Kausapin naman natin si Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado. Good afternoon, Governor. Yes, good afternoon. Magandang hapon po. Governor, siguro napakinggan ninyo yung report ng ating stringer na si Ginoong Romel Ramos. Sa ngayon po ba, tama po, hindi pa naman daw po nakakaapekto yung pag-release ng Ipodam?
Well, sa ang Ito pagbaha Dam ng po ay Bulacan? nag-release ng 190 cubic meters per second. Oho. Pero ang baba po nito ay sa Bustos Dam. Oho. At ang Bustos Dam po ngayon ay meron pang tubig na maraming nanggagaling mula sa Bayabas River. Oho. Kaya napilitan po sila ngayong magpa-collapse ng one rubber dam na ang equivalent po ay 500 cubic meters per second. At ito po ang aming inaantabayanan sapagkat at 500 cubic meters per second, marami na pong nalulubog dito. Ayun. Sandali lang. Governor, pagka sinabi pong marami, inaabangan nyo pa lang po ba yan? O Well, kasi ngayon pa lamang po, ngayon tumawag po kayo sa akin na I received already the report from Bustos Dam na masyadong malakas na yung palag ng kanilang rubber dam. So, wala silang magagawa kundi magpa-collapse ng isang rubber dam. Ang isang rubber dam po ay, ang katumbas nito ay 500 cubic meters per second. And between 700 to 1,000, lubog na po ang buong Kalumpit at buong Hagunoy. So, sa laki po ng tubig ngayon sa ilog, ay kami po yung nangangamba na malaki ang maidudulot na perwisyo nito sa mga bayang nabanggit. Kalumpit at Hagunoy lang po ba? Dalawang bayan lang Kalumpit, po ba? Hagunoy, Paumbong, maabot po ito hanggang Pulilan, bahagi po ng Plaridel, gayon din po ng Malolos. Mga ilang bayan po sa probinsya? Malolos, Kalumpit, Hagunoy, Pulilan, Plaridel. Ang Baliwag po ay dinadaanan din po nito at ang Bustos, ganon din po. Naabisuhan na po ba yung ating mga mayor, mga kapitan? Kasalukuyan po namin tinatawagan sila para makapaghanda sila at gagamitin na rin po natin ang pagkakataong ito na ipahayag sa mga tiga-Kalumpit at tiga-Hagunoy na nagbukas po ng isang one rubber dam. Ang Bustos na ang equivalent po nito ay 500 cubic meters per second at ang ating pong tinarasal ay sana'y makaya ito ng ating ilog. But based on our experience before, ito po'y dapat ay medyo nangangamba na rin po kami rito na baka maraming maapektuhan ito. Kaya po, inaasahan po natin from Bustos, mga 3 oras o 2 oras at kalahati po, kung mabilis ang pagpapatapon, ay maapektuhan po agad yung bayan ng Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagunoy. So dapat po ay naghahanda yung ating mga mamamayan dyan. Nako, so paano po? Kailangan na pong lumikas. Ano po? Well, katulad po ng dati, meron na po tayong mga identified na evacuation center. Pero ang mga tiga-Hagunoy po, tiga-Kalumpit, ay talaga naman pong sila'y nananatili po sila sa kanilang tahanan. Marami po pa bang ganon na ayaw umalis? Kahit na po inaasahan na po yung pagtaas ng tubig? Sila po ay ang pagtaas naman po kasi ng tubig ay meron po itong ilog na dinadaanan, pagkatapos po ay unti-unti pong nag-overflow ito. Kaya sa kanila pong tahanan ay mas safe po sila, lalo na kung matibay po yung kanilang tahanan. So sa ngayon po, based on previous experiences po, no, meron naman pong mga identified na evacuation centers, meron na rin po bang, handa na rin po ba yung ating mga... Yes, handa po yung ating mga alkalde at yung pong ating relocations, yung pong ating mga evacuation center, katulad po ng mga paaralan, meron na pong mga pamilya po na nandoon. Yung pong lahat ng mga nandoon sa mga geohazard, yung pong mga pamilyang malayo sa mga kapitbahay at mabababa ang kanilang tirahan, ito po yung nailikas na po natin sa mga evacuation center. So sa ngayon po ba nakahanda na kasi magdidilim na rin. So nakahanda po ba yung search and rescue teams? Kahapon pa po kami tulong po, sila Vice Governor, lahat po ng ating members, ng ating council, lahat po ng ating composite team. Katulad po ng dating, hindi po tayo nagpapabaya. Per minute po, minomonitor po natin lahat yung pangyayari. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado.